listening to Destiny Podcasts. We pray that this message will bring change, inspiration, and blessings to you. We are Destiny Church Manila. Live your call, fulfill your destiny. Bago tayo pumunta sa word, no? Sino sa inyo naranasan mo, meron kang isang kaibigan, no? Or malapit sa puso mo, inasahan mo siya. Kasi pinaasa ka niya. Umasa ka naman. Ha? Meron? Sa camp, meron? Okay. Tamang-tama to, no? At habang pinapaasa ka niya, umasa ka naman ng umasa. Hanggang sa bandang huli, pinaasa ka lang pala. Sino nakaranas? Hindi, serious. Sino nakaranas na ng ganyan? No? Maring sa negosyo, kapamilya, no? Or manliligaw, no? Or boyfriend, girlfriend, ganyan. No? Pinaasa ka niya. Kaya tuloy sa bandang huli, ang kanta mo ay, di bali na lang. Di bali na lang, di bali na lang. Pinaasa niya lang ako. Bitin na bitin ako. Ayan, no? Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin ay may dulot na awit sa kapwa natin? The way ka nag-uugali sa akin, may awit ako napapaawit ako. Ang tanong, ano ang awit ng kapwa mo? Sa klase ng ugaling meron ka na binibigay mo sa kanya. So, ngayong hapong ito, no, pinasimulan ko sa isang awit. Just stick with me, no? Kasi sa end nito, may awit din. No? Kasi nga tayo ay nagdudulot. We bring music to the lives of our loved ones. Do you know that? Sometimes it's good music. Sometimes it's bad music. Sometimes it's happy music. Sometimes it's tear-jerking music. Sometimes full of bitterness, anger, that leads to death. Mga ganyan. No? So, depende sa pag-uugali mo. Kanina, no, tinanong ko, sino sa inyo nakaranas ng umasa? Tapos nabigo yung pag-asa mo. Sino nga ulit? Yan. Nais kong maintindihan nating lahat, mahalaga na dapat pala tayo ay maaasahan. Kasi sabi dun sa kanta, di bali na lang. Di kaya na kaya maraming tao na sumusuko na lang, ang dahilan ay meron silang inasahan, pero hindi naman pala maaasahan. Papayag ka ba na ikaw pa ang magiging dahilan ng pagsuko niyang katabi mo? Hindi, di ba? Papayag ka ba may isang nag-suicide, tapos sa suicide note niya ang nakalagay, hinihintay ko kasi ang text ni Toot. Pero hindi siya nag-text. Binigyan ko siya ng isa pang oras, hindi pa rin siya nag-text. Kaya nag-suicide na lang ako. Aba, ang hirap naman nun. Alam niyo, minsan nakakatawa, exaggerated, no? Pero gusto kong maintindihan niyo ngayong hapong ito. Higit sa tayo ay aasa sa ibang tao, mahalaga rin na tayo ay tingnan natin, maaasahan ba ako? Mas madali kasing umasa sa ibang tao. Pero minsan asa tayo ng asa, pero tayo hindi natin binabago ang ating mga sarili kung tayo ba ay maaasahan. Tama po ba? So ngayong hapong ito, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa reliability. Patungkol sa paano ba maging isang taong maaasahan. Ang title ng message natin ngayong hapon ay How to be Reliable. Subtitle, Maaasahan mo ako. Mas gusto niya yung subtitle. Sabihin mo nga, maaasahan mo ako. Sana man lang, no, sabihin mo yan ang may damdamin, puso, no, sa isip, sa salita at sa gawa. Ulitin natin, maaasahan mo ako. Ayan, sana nga. No? Sa hapong ito, pag-uusapan natin, ano ba ang ibig sabihin na maaasahan ka? Ano ba ang larawan ng isang taong hindi maaasahan? Bakit ba kailangan na tayo ay maaasahan? At higit sa lahat, paano ba maging isang tao na maaasahan? May maaasahan ba talaga ako sa'yo? Mga lalaki, sino sa inyo, no, nanligaw ka, maya't maya iniisip mo, may maaasahan kaya ako? O hindi mo na iniisip yon, bahala na.
Meron po namang ganun. Siyempre, kaya naliligo kasi meron kang inaasahan. Tama ba? Oh, mga SOD, tama yan. Hindi kayo sumasagot. Dapat hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko. Dapat mga marketplace radicals lang sumasagot. Okay? So sa hapong ito, pag-uusapan natin how to be reliable. Paano ba maging isang taong maaasahan? Because whether you like it or not, somebody is counting on you. Have you ever realized that? Whether you have that title, the position, or not, somebody is counting on you. Sino may pamilya rito? Taas ang kamay. Your family is counting on you. Pero bata lang po ako po yung anak. Hindi ba dapat yung tatay ang inaasahan? Oo nga, inaasahan natin yung tatay, inaasahan natin yung nanay. Pero ikaw bilang anak, inaasahan ka rin. Inaasahan ka na pumapasok ka. Inaasahan ka na yung baon mo, tinitipid mo. Tama ba? Inaasahan na pumapasok at may natututunan ka, hindi lang pasok ng pasok. Sabi mo na, pumasok ako eh. Bakit ganito yung exam mo? Sabi mo lang kasi pumasok ako eh. Hindi anak, pumasok ka at may matutunan ka dapat at pumasa ka. So whether we like it or not, in every aspect of our life, in every area of our life, somebody is counting on us. The question this afternoon is, are you reliable? Can the people around you count on you? Or mananatili ka na lamang bang isang taong ikaw lang ang laging asa ng asa sa mga tao, pero sa'yo, walang maasahan? Kapatid, sa hapong ito, everybody, all of us will be given an opportunity, a great opportunity ahead of us. And this is an opportunity to make that best decision, to change the course of our life. Could it be that the reason why we are not so blessed in the way that we expect our lives to be blessed is because we lack the reliability? We lack the trait that will make us worthy to receive all the blessings. Single people in the house, can you raise your hand? Yeah, tahimik kayo ngayon, ano? Bakit? Natagpuan nyo na ba siya? O talagang napagod na kayo? No? Could it be that the reason why you are still single, available and lonely, is because God does not see you reliable? Magte-text back lang, hindi ka maka-text back. Uuwi ka sa oras ng pinangako mo, hindi ka makauwi. Asawa pa kaya? Point number 1, what does it mean to be a reliable person? Ano ba ang definition ng reliable? In the dictionary, the word reliable means faithful. Sabihin nga ninyo, faithful. Tapat. Sabihin nyo, tapat. Gising ba kayo? Gising ba kayo? Yes! Yan. Dapat ma'am, yes ma'am. Okay. Anong definition ng reliable? Okay, listen. Huwag muna kayo magsulat. Makinig lang muna kayo. Reliable means persons who show themselves faithful in the transaction of business, execution of commands, or the discharge of official duties. Minsan pag tinanong mo isang tao, ano ba ibig sabihin ng taong maaasahan? Yan yung taong laging nariyan. Alam niyo, hindi ako naniniwala doon. Because minsan may mga taong laging nariyan, pero hindi mo naman nararamdamang nariyan. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Nariyan, pero parang wala rin. Minsan nga mas okay pang wala siya eh. Hindi mo naramdaman, hindi mo nadama na nariyan siya. Bakit? Kasi wala namang impact. Nakuha natin? Walang difference eh. Walang positive kay negative. Wala siyang dating. Diba? At least yung iba nariyan, tas may dalang negative. At least may impact. Reliable yan. Reliable yan sa sakit ng ulo. Talagang basta nandyan yan sa sakit ng ulo natin. At least reliable siya. Yung iba wala, nariyan. Hindi yun Sabi dito, ang definition, they show themselves faithful. Ibig sabihin may evidence, may tangible evidence. May result. May kinakakitaan sa kanila na resulta. Katibayan na sila ay tunay na maaasahan. 3 larangan daw po, 3 aspeto ng buhay where people can show and should show their reliability. Number 1, sabi doon, in the aspect of business. No, sa negosyo. Sino po sa inyo nakaranas na maring kayo o kapamilya ninyo o kamag-anak niyo o kaibigan ninyo, nagnegosyo kayo at ang kanegosyo niyo hindi pala maaasahan. Nag-invest ka, lahat, pera mo, ipon mo, ininvest mo, yung partner mo pala, manggagantyo. Tinakas lahat ng investment mo. Ang hirap kapag sa isang negosyo, ang kapartner mo, hindi maaasahan. Tama ba? Pwede mo bang magkwento sa inyo?
Ako ho ay lumaki sa negosyo. Ang negosyo ho namin ay panaderya. Correction, hindi nga pala ako lumaki, tumanda po ako, no? Tumanda po ako sa negosyo ng pamilya naming panaderya. Ako po ay panadera. Marunong ako magmasa ng pandesal, monay, lahat ng yan, kaya kong gawin yan. Okay. Kami po, kahit sa murang edad pa lang, no, nakita ko na mahalaga na ang mga tauhan natin sa negosyo ay maaasahan. Kasi ho, meron hong mga madaling araw, kasi ho ang pandesal, ginagawa ho yan ng very early in the morning. Para as early as 4:30, available na siya sa market. No? Sa market talaga. No? Sa store, available na siya dun sa bake shop nyo. So maaga pong gigising. Nagugulat po kami, may mga ilang umaga. Yung nanay at tatay ko, ang aga-aga pa lang, wala sa bahay. Nasa doon na sa panaderya. Yung panaderya namin, kalapit ho yun. Kabila ho ng bahay namin yun. Anong ginagawa doon? Tapos titingnan namin, ang nanay at tatay ko po, pareho silang teacher. So alam po namin na pag umaga, ang ginagawa, agenda nila, nagbibihis din sila. Kagaya namin, kasabay namin papasok din sila. Nagpe-prepare sila for school. Pero may mga umaga, bakit nandun sa panaderya? Tapos, oh mami, daddy, ano ginagawa niyo dyan? Nakita namin, nagmamasa. Nagpuputol ng pandesal. Kung alam niyo po ang sinasabi ko, nagpuputol ng pandesal, tapos nagsasalang, naghahango. Tapos nagbibilang ng mga pandesal, nagkakahon ng mga pandesal na ilalako at i-deliver sa aming mga outlets. May ganun. Kala nyo, ha? Ang outlets namin, no, naka may dalang kahon. Tapos, pandesal pa. Yun ang outlets namin. Kala nyo, ha? Negosyante po ito. Okay. So, ganyan. Bakit kayo nagluluto dyan? Nasaan si Mang Ganyan? Nasaan si Mang Ganyan? Nasaan si Mang Keber? Nasaan na si Mang Ganyan? Wala. Hindi sumipot. No, nag-inuman daw kagabi. Ay, ganon. Yun, okay pa eh, kasi si mami at si daddy pa. Pero dumating po, pati kami naabala na rin. May mga umaga na, hoy, 3 kami magkakapatid, bangon kayo. Bakit? Ang aga pa, katutulog ko lang ha. Nako, hindi na naman sumipot si Mang Keber. Ay, wala na naman sila. No? Hindi natin alam kung nasaan sila. Tayo ngayon na magpuputol ng pandesal at magsasalang pambihira, no? Ang liit ko pa ho nun. Ito ho problema nun. Pag kaming magkakapatid ang nagputol ng pandesal, iba-iba ang size. No? Iba-iba pa ang shape. Nagre-reklamo ngayon yung mga buyers namin. Buyers daw. Yung mga clients namin, nagre-reklamo sila, no? Bakit ganyan yung pandesal nyo? May malaki, may maliit. Ganyan. Sabi ko, pasensya na kayo kasi yung mga bata ang nagputol niyan kanina. Asahan mo yan. Pag may maliit dyan, pangalan ko. Ang binabangkit dyan. Siyempre, sa liit ng kamay ko, alam ko naman gumawa ko ng malaki, di ba? Eh, kung ano lang yung kaya ko mawakan, yun lang. Sabi ko, si Shally na naman ang nagmasa niyan, kaya ganyan yan. So, makikita natin, no? Ako kahit bata pa ako, nun maliit lang ako, na-realize ko at naintindihan ko na sa isang negosyo, dapat ang mga tao maaasahan. Imagine mo, pag wala yung maaasahan mong tao, kami ang pinababangon, malay ko sa pandesal na yan. All I know is eat it. Put butter while it's hot and eat it. Yun ang alam ko. So, ganun yun eh. Sa isang larangan, sa larangan ng negosyo, kapag ang isang tao hindi maaasahan, nagdudulot talaga to ng problema. Naaabala mga taong hindi naman dapat naaabala. Kaya dapat maaasahan tayo sa mga taong gustong magnegosyo or nagne-negosyo kayo, dapat maaasahan kayo. Pag nagsabi kayo magdi-deliver kayo ng ganito, minsan mong hindi i-deliver yan, tandaan mo wala nang o-order sa'yo. Kasi ang tatatak sa kanila, hindi naman yung mga araw na nag-deliver ka eh. Ang tatatak sa kanila, yung araw na pumalya ka. Kaya gusto kong maintindihan ninyo, mahalaga na dapat maaasahan tayo. Sapagkat ang mga taong malapit sa buhay natin, mga taong katrabaho natin, hindi naman nila natatandaan yung mga araw na hindi ka pumapalya eh. Sa totoo lang, ang tumatatak sa utak ng tao, yung araw na pumalya ka. Kaya mahalagang dapat i-develop natin yung reliability natin. Kasi yung 6 days, no, na reliable ka, yung 1 day na bigla kang hindi maging reliable, burado yung 6 days na reliable ka. Ang magiging tatak na sa'yo, ayan, puro drawing lang yan. Ano ibig sabihin puro drawing? Imagination lang. Hanggang drawing lang, walang real life yan. Lagi yan nagsasabi, sisipot yan. Last minute, biglang wala. Sabi niyan, magte-text yan. Next year na, hindi pa nga nag-text eh. Nagsara na nga ang Smart tsaka Globe, hindi pa rin siya nag-text eh.
Nakuha po natin sa larangan ng negosyo. Ano pa yung isang aspeto dito? Sabi dito, execution of commands. We all receive commands, right or wrong? The Bible is a record of commands. Are you a reliable receiver and executioner of God's commands? Or sanay na tayong papasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwang tenga, parang relihiyon na lang. Naki-amen, naki-oo, nakitawa sa mga jokes, nakiiyak, sa konting nakakaiyak, pero paglabas, wala naman talagang sinunod. But to be reliable means when you are commanded, you execute it. Not the day after, but the moment you were commanded to do it. My pastor always tells me, delayed obedience is disobedience. So, Shalene, when you tell me that you're gonna email me, make sure you email me. Because delayed obedience is still disobedience. Bakit? Ginawa ko naman After 3 years. Ang suma total nun, hindi mo pa rin ginawa yon. Nakuha natin? Execution of command. Another aspect, no, na napapaloob at nasasaklaw ng reliability is discharge of official duties. Sino po dito mga nagtatrabaho? Mga professional. Yan. Tayo po ay may mga katungkulan sa ating kumpanya, sa ating trabaho. Tama po ba? Ang tanong, are you reliable? Maaasahan ka ba dyan sa mga bagay na pinagagawa sa'yo? Ito yung mas matindi, no? Yung ibang bagay, hindi ka naman binabayaran ton. Pero dito, sa ating duties, no? Bilang mga professionals, bilang mga workers, hindi ka lang ina-ask ng favor You are being paid to do it. So don't ever have that, if you are working, you're professional or later on you will work, I want you to have the right mindset. When you work, don't ever be thinking na utang na loob ng kumpanya kapag nagtatrabaho ka. Hindi It is your responsibility to your company to be a reliable person. Because first and foremost, you are being paid to do it. Don't ever be thinking that the simple task na dapat mong gawin sa desk mo ay wala yung effect. No, it has an effect not only sa iyo, not only to your boss, but to the entire company. I have this friend of mine, biglang tumawag sa akin out of the blue, umiyak, ate, bakit, anong problema? Ate, yung kumpanya po namin, yung meron sa kanyang pinasang papel, nilagay dun sa desk niya. Ito naman kaibigan kong ito, sangguin-sangguin din. No? Pinirmahan na lang basta. Hindi niya binasa kung ano yon. You know, that simple document na isang pinirmahan niya, it cost their company 2 million pesos. Ayoko na ikwento lahat yun, malalaman niyo kung anong kumpanya yun. 2 million pesos dahil dun sa simple na pirma niyang ganun. Kapatid, if we're going to yun, gagawin mo yung duties mo, make sure that you are a reliable worker. Tapos ito rin, bilang boss, no, ako na, may nagpapatakbo tayo ng church, so nandun din kami sa realm na kami yung boss, kami yung leader. Huwag niyong mamasamain kapag ka yung team leader nyo, or yung project leader nyo, or yung manager nyo, tatanggalan ka ng project. Bakit? Kasi sa perspective ng isang boss, bakit naman bibigyan pa kita ng pangalawang project kung sa unang project, pumalpa ka na? Hindi po pagiging unfair yun Kailangan lang pong maging wais kasi may investment na involved. May pangalan na involved. Kaya kapatid, do you want to keep your job? Do you want to keep your position or even be promoted to the next level? Be a reliable worker. If you're going to carry out your duties, don't just carry it out 100%. Go an extra mile, carry it out 110%. Be the best in whatever you are doing. Be found reliable. You know what? This world does not need more educated people. Because we have a lot of educated people. Right? But what will an educated person do if that educated person is unreliable? Talentado ka nga. Ang dami mong degree. Ang dami mong title. Hindi ka naman maaasahan. Sisipot lang, hindi mo magawa. Magte-text lang, hindi mo pa magawa. Nakuha natin? Kapatid, kailangan pa ba ng degree para mag-text back? Hello? Are you getting the point? Diba? Okay na rin. Kung educated ka na, maaasahan ka pa. Nakuha natin? Pero sa totoo lang, kahit nga salat sa kaisipan, salat sa talento, pero kung ang isang tao maaasahan, pambihira, siguradong gagawa ng paraan.
Meron ho kaming kaibigan, no? Long time friend po namin. Hindi po to nakapagtapos ng high school, hindi nakapagtapos ng college. Ngayon po, milyonaryo po siya. Alam niyo kung paano po siya nagsimula? Nung nag-full time po ako, inampun po namin siya. Kasi parang pinalayas na yata siya or whatever. Inampun namin siya. Alam niyo po kung anong ginawa niya noon? Talagang siya po ang tagalinis namin, siya po yung tagaluto namin. Talagang pagpatak ng alas 12, may tanghalian kami. Lahat kami mga full-time staff, nagagawan po niya ng paraan yon. Talagang reliable. Pag may pinagawa kami, kunin mo to, puntahan mo ito, pupuntahan niya, nandiyan na. Reliable in small things, reliable. Alam niyo po ngayon, napakadami po niyang kotse. And ang yaman na po. Sobrang yaman na. Tapos binabalikan lang namin, grabe, no? Ikaw lang yung dating mga tagawalis lang natin doon. Tapos true talaga yun, when you are faithful in small things, when God finds you reliable in small things, God will entrust you with big things. That's why it's very important that we aspire to become reliable people. 2 Timothy chapter 2, verse 2. That verse says, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Sabi po sa verse na ito, sabi ni Paul sa kay Timothy, sabi niya, lahat yung mga natutunan mo sa akin, huwag mo yan basta-basta ituro or ipasa kahit kanino lang. May mahalagang prinsipyong tinuturo ang Word of God dito. Sabi ni Paul kay Timothy, unang-una mong gagawin, hanapin mo sino yung mga maaasahan. Hanapin mo, sino ba yung maaasahan? Pag natagpuan mo na sino yung maaasahan, ibuhos mo lahat. Wow. Gusto mo bang mahanap ka ng Lord? Para ibuhos niya lahat sa'yo? Develop reliability. Be a reliable person. Be a reliable disciple. Amen? Ganun din in the same manner in blessings. Sabi ng Panginoon, hanapin mo, sino ba yung maaasahan dyan? Sino ba yung mapagkakatiwalaan? Pag nakita mo na sa Kanya, ibuhos mo lahat ng pwede mong ibuhos sa Kanya. Isn't it true in life? Diba? Kapag meron kang kaibigan, para sa mga magulang, ito, totoong-totoo to eh. Pag nakita mo yung anak mo, masinop, maingat, ang sarap bilhan. Kasi nakikita mo talaga na hinihimas-himas niya pa yung cellphone niya, laging makintab, no? Laging punas. Pero yung mga bata na, pinigyan mo ng cellphone, one day pa lang nawala na. Nahulog na sa inodoro. Na-flash niya sa inodoro. Kakawalang ganang bigyan. Tama? Sa opisina, ganun din Binigyan ka ng project. Napagtagumpayan mo. Nadala mo sa breakthrough level. Abay, magulat ka. Ang dami ng project binigay sa'yo. Huwag kang magreklamo. Promotion yon. That is just a proof that you are found reliable. That's why more things are entrusted to you. Kapatid, dumadami ba ang pinagkakatiwala sa'yo o kumukonti? Ang sagot dyan, reliable ka ba? Ikaw din ang sasagot niyan. Nakuha po natin? Ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga taong hindi reliable? Proverbs chapter 25 verse 19. Like a broken tooth or a lame foot is reliance on the unfaithful in time of trouble. Inilarawan po ng salita ng Diyos ang isang taong hindi maaasahan. Inihalin tulad po ng salita ng Diyos ang isang taong hindi maaasahan ay kagaya daw ng isang masakit na ngipin or sirang ngipin. Naranasan niyo bang magkaroon ng sirang ngipin? Ano pong ginagawa ng sirang ngipin sa atin? Sumasakit, diba? It's just amazing. Like, when you have a headache, you can still play the computer, no? You can still chit-chat, ano? Updated ka pa rin sa Chismax doon at Chismax dito, no? Pero pag masakit ang ngipin mo, ibang klase to. Namamaluktot sa kamaroy. Sabi roommate mo, ang problema mo, sakit. Tangalin. Bring ko. Halika na, kain na tayo. Kukaya. Kaliit-liitan, pero yun napapatigil niya ang lahat. Siya na nagkokontrol ng buong katawan, di na makagalaw. At nagdudulot siya ng napakatinding sakit. Naalala ko pag masakit ang ngipin ko, parang ang sakit din ang ulo ko. Tapos parang sakit na rin ang tiyan ko. Tapos ang sakit na ng katawan ko, aray ko. Tapos pagpunta mo sa dentist, masakit din. Parang puro sakit. Pero nakaka-amaze, no? Nung pinaliwanag ng salita ng Diyos, ang isang taong hindi maaasahan, inihalin tulad niya sa masakit na ngipin.
Ibig sabihin, ang isang taong hindi maaasahan, parang masakit ng ngipin. Nagdudulot na ng sakit, nakakapigil pa sa pag-usad ng lahat. Kapatid, nagdudulot ka ba ng sakit? Nakakapigil ka ba sa pag-usad ng lahat? Baka masakit kang ngipin. Sira kang ngipin. Anong ginagawa sa sirang ngipin? Ang lupit nyo naman, binubunot agad. Pastahan muna. Grabe naman kayo. Matindi na technology ngayon. Okay? Rurut canal yan, tas papastan. Kung mapapastahan pa. Pero may mga ngipin na talagang pag nasira, pag humantong sa dentista, wala nang sasabihin ng dentist, kundi, tatanggalin na natin to, magpupustiso na ho kayo. Kaya pala, may mga boss sa kumpanya, nagbubunot ng ngipin. Nagbubunot ng mga empleyado. Baka kasi ikaw na yung sakit ng ngipin niya eh. Hindi ka naman maaasahan. Make sense? Pero may mga sadyang senaryo na hindi mo basta-basta pwede ring bunutin eh. Nanay mo, pwede mo bang bunutin? Nanay sakit ng ngipin na kita, hindi ka maaasahan, bubunutin na kita. Hindi ka na mapastahan. Hindi Sa totoo lang tayo, anytime pwede namang piliin ng nanay at tatay natin. Anytime na sumuway tayo, pwede namang sabihin nila, bubunutin na kita, tatanggalin na kita. Pero hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi matimbang ang dugo. Kala mo ko ano, no? Kasi kadugo tayo eh. No? Pero, you have to understand, it is our responsibility to develop reliability. Hindi naman natin dapat abusuhin yan. Hindi naman susuko yan si nanay sa akin kasi kahit anong gawin yan, nanay ko siya at anak niya ako. Kaya kahit magmaldita ako, okay lang yan. Hindi. Kailangan ba lagi kang nagdudulot ng sakit? Parang isang sirang ngipin. Ito pa matindi, hindi lang sirang ngipin ang ginamit na illustration. Pilay na paa. Pag daw ang isang tao hindi maaasahan, para siyang pilay na paa. Ano ba yung pilay na paa? Nagdudulot din ng sakit. Ano pa? Hindi rin makausad. Nakakausad pero masakit. Ganyan daw po ang isang taong hindi maaasahan. Para kang pilay na paa. Ang tanong, ikaw ba yon? Sino ang magsasabing, ayokong maging ganon? Taas ang kamay. Ayan. Very good. Palakpakan natin ang bawat isa. Alam nyo, desisyon lang naman natin yan eh. Kung tayo ba'y magiging sakit ng ulo or sakit ng ngipin ng ating mga kasamahan, ng ating pamilya, ng ating boss, o ng ating cell leader, or ng ating pastor. Pwedeng magkwento pa ng isa sa inyo. Ang una ko hong naging trabaho bilang isang full-time worker po sa church ay assistant ng pastor. Ako po yung secretary ng pastor namin. And during that time, our pastor is pastoring our church, and our church is one of the biggest, if not the biggest, all over Laguna during that time. And at the same time na pinapastor niya yung church namin, he is also the head of the pastoral movement of the whole province of Laguna. So malaki po yung saklaw ng kanyang responsibility. At ipinagkatiwala po niya yung schedule niya sa akin. Sabi niya ikaw nang bahala sa mga bookings ko, sa mga speaking engagements ko. Kasi ini-invite siya sa iba't ibang bayan po sa Laguna para siya ay mag-encourage ng mga pastor, mag-train ng mga pastor, mag-conference, mag-seminar, ganyan. So ipinagkatiwala niya sa akin yun. Sabi niya, alam mo naman ang okasyon sa pamilya, alam mo pag may family affair, so doon ka lang mag-no. Alam mo rin naman kung kailan ako available, no? So mag-yes ka lang, inform mo lang ako kapag may speaking engagement ako. Okay, so yan po ang trabaho ko. Minsan isang araw, ako ang gawa ko nung araw kasi sanguine ako eh. Hindi naman halata eh, di ba? No? Sanguine ako. Alam niyo yung sanguine, para sa mga hindi familiar sa temperament, ito po yung masayahin, yung laging masaya, ganon, yung nag-iisip na lahat, ganon, parang sobrang seryoso na lahat. Ikaw naman, ano ba kayo? Sobrang namang serious natin, ang tahimik-tahimik naman, wala bang kakanta? Ganon yung sanguine. So, ganon ako nun. So, full-timer ako pag may darating na mga church members sa church, no? Sa center namin, talagang kikwentuhan ko lahat yan. Nakikipagtawanan ako. Aalis ako sa desk ko, tapos makikipagtawanan. Ang saya-saya. To make the long story short, meron isang araw bumaba ang pastor ko at ang boss ko mula sa third floor ng bahay niya. Ako ay nasa basement. Pagbaba niya, Shalene! Galing po siya sa prayer room.
Pagbaba niya, nakita ko may mga anghel, yung kaluwalhatian ng Diyos, dalang-dala niya, ganyan. Pag ano ko, at nakita ko po talaga seryoso siya. Shalyn, sabi niya gano'n. Kasangguin ako naman, yes, kuya! Hello! Bakit po? Sabi niya, sa susunod na marinig ko pa ang tawa mo sa third floor ng bahay ko, tanggal ka sa pagiging council at tanggal ka sa trabaho mo. Okay po. Simula po noon, nagpatuloy ako sa aking buhay ng pagtawa, pero hininaan ko na lang. Kasi hindi ko na-gets yung point. Hindi ko pa na-gets ang point. Akala ko tungkol lang yun sa pagtawa. To make the long story short, lumipas ang panahon, dumating po ang isang araw, nakatanggap po kami ng tawag sa center. Ang sanguine ko naman, di ba? Good morning po, Sound of His Voice Ministries International. What can I do for you? Ayan, tapos sanguine ho talaga, as in. Tapos, ay, pastora siya, kayo ho ba yan? Ay, opo, ako po ito. Sino po ito? Pastor so-and-so. Ay, Pastor so-and-so, kamusta naman po kayo? Kamusta po sa bayan po ninyo? Ay, okay naman. Kaya pastora siya, speaker ho namin si pastor ngayon eh. Nasaan ho ba siya? Talagang para ho akong may revelation. Speaker si pastor doon, samantalang si pastor nasa bahay ngayon at hindi pa siya ligo at bihis at wala siyang alam na speaking engagement niya ngayon. To make the long story short, to connect the dots, hindi ko siya na-inform. Sabi ko, pastor, ganun ho ba? Oo. Makakarating ba siya? Sabi ko, ay, makakarating ho. Sabi ko, makakarating. Ngayon na, Hindi ho siya makakarating. Yung mensahe niyo, makakarating ho sa kanya. Ngayon na. Ngayon pa lang ho. To make the long story short, hindi po siya nakasipot doon. Ginawa na lang nila ng paraan. Sabi nga ng pastor, aawit na lang ba kami ng aawit dito? Grabe, pambira. Ganun katindi ho yung kapalpakan ko. Grabe talaga. Tanda ko po ang araw na yon, Kuya Eddie. Tapos, yan na po ang nangyari, no? So ano po, ganyan. Basta wala na pong nag-speak doon. Basta hindi ko na alam paano na ginawa ng paraan yon. Pumunta po si pastor at sinabi ko sa kanya, Pastor, speaker ho, dapat kayo ngayon sa ganitong bayan. Ganun ba? Bakit hindi ko alam? Sabi ko, ayun na nga ho, pastor, ang problema. Bakit hindi nyo alam? Ay, ako ho pala may kasalanan. Sabi ko, hindi ko ho nabanggit sa inyo, pastor, sorry po talaga. Tapos sabi niya sa akin, ganun lang yon. Alam mo, hindi na po siya nagsabi ng maraming salita, pero talagang nag-impact ko talaga sa akin yun. Sabi, ganun lang yun, tapos magsosorry ka. Alam niyo, iniwan niya akong mag-isa, tapos nagmuni-muni ako dun sa opisina for the very first time of my life. Nagamit ko rin ang kukote ko. Tapos nag-isip ako, sabi ko, nakakahiya pala kapag ang isang tao hindi maaasahan. Tapos na-realize ko, yung pangyayaring yun, hindi naman pangalan ko nakataya pangalan niya. Dahil unreliable ako, yung pangalan niya nasira. Dahil unreliable ako, yung daan-daang pastors and leaders na naghihintay sa kanya, naghintay sa wala. Tapos na-realize ko, hindi naman nila matatandaan sino yung sekretary. Pero bibilang ang taon at ang buwan, matatandaan nila yung pastor na yan, in-invite namin guest speaker yan, hindi sumipot. Dahil lang sa kagagawan ko. I'm 100% sure meron din po kayong naranasan na ganyang kapalpakan. Tama po? Pero alam niyo po ang ginawa ko nung time na yon, nag-decide ako na imbis na yung moment na yon ay maging down, parang sobrang depressed ako, suicide ako or hindi. The Lord granted me that grace to make that situation a turning point in my life. That exact moment, that same moment, I made that decision. I'm gonna be a reliable worker. Hindi na muling mauulit ang bagay na ito. Simula po nung pinag-aralan ko ang galaw ng pastor ko, ng boss ko. Inalam ko kung anong gusto niyang mangyari, ano bang puso niya para sa Laguna, anong puso niya para sa church. To the point that I even prayed this prayer, Panginoon, isirox mo naman ang puso niya. Para yun ang maging puso ko. Para ang puso ko, exact replica ng puso niya. Para lahat ng gagawin ko, ayon sa nais niyang mangyari. Imaginin po ninyo ang bayan natin kung ang lahat ng worker, ganyan klaseng worker. Imagine niyo ang lahat ng kumpanya sa bayan natin kung ang bawat worker ganyan manalangin, ganyan tumingin sa boss nila. Ang problema kasi ngayon, lahat, di naman lahat, marami sa mga empleyado. Hindi man nila inaatake verbally and face-to-face ang boss nila, pero ang dami nilang arguments and criticism sa mind nila against their boss.
I pray that yung moments of mistake natin will be moments na turning point sa buhay natin. Ma-realize natin na, I will never let you down or anybody else. Not anymore. To make the long story short, I really endeavored to serve my pastor in a very excellent way. Pag magsa-Sunday service, bago pa siya bumaba, I make sure maayos ng lahat. May tubig siyang iinumin kung sakaling masamid siya or whatever. Dumating po sa point, kinausap niya ako. Pati nung misis niya, sabi niya, Shalene, we want you to know that we are confident in you in all aspects of the ministry. To the point, sabi niya sa akin, yung Sunday service natin, ikaw na humawak, ikaw na magpapastor dyan. I took over his position. Sa nagsimula, sa isang unreliable, sanguinic na worker. Kapatid, may pag-asa ka pa. Amen? Do you want to be entrusted with greater things? Do you want to be promoted? Develop reliability in your life. Point number 2, why do I need to be reliable? Because people are counting on you. Because people are counting on you. Bakit kailangan maging reliable ka? Because people are counting on you. That's the simple reason. Wala na ako ibang sasabihin pa. Why do you need to be reliable? Because your family is counting on you. If you are married, your spouse is counting on you. For a marriage to work, hindi kailangang isa lang ang reliable. Sabi nila, nako, pagka yung isa matiisin, mag-work na yan. Kahit na yung isa pasaway. Hindi ho. The reality is, for marriage to work, both has to be reliable. Single people, don't wait till you get married for you to develop reliability. Ngayon pa lang, mag-practice ka na. So yung sa katabi mo, pwede bang pag-practicean kita? Bilisan natin para makapag-asawa na ako, ha? Okay ba yon? Sabihin mo sa katabi mo, bilisan natin. Ha? Pag-practicean kita. Okay? Point number 3, last point. How to become a reliable person. Paano ba maging reliable person? 5 practical na mga bagay lang pong ibibigay ko sa inyo. Pero bago ko ibigay ang 5 bagay na yan, tatanungin ko muna muli, sino dito gustong maging reliable? Kasi baka ibibigay ko itong mga to, ayaw mo naman. Sino gustong maging reliable? Aamin ka na medyo kulang ako dyan. Kailangan ko mag-improve dyan. Taas ang kamay, sige nga, iwagay-iway. Yan. Alam niyo, ang bayan natin, hindi na natin kailangan magdagdag pa ng mga matatalino at magaganda. Ang dami na nating magaganda eh. Diba? Hindi na kailangan magdagdag pa ng mga gwapo. Ang dami na, sapat na yung mga gwapo. Pero ang kulang ay yung maaasahan. Doon talaga nagkukulang eh. Ang ganda mo nga, hindi ka naman maaasahan. So matotal, pangit ka rin. Diba? Sabi mo, darating ka, hindi ka dumating. Kahit anong ganda ng makeup mo, pangit ka pa rin. Tama ba? Ang gwapo mo, ang bango mo pa. Wow, ang bango-bango. Pag dumarating, ang bango. Hindi naman maaasahan ang bantot mo. Bumabantot eh. Yung mabango, bumabantot. Yung talentado, parang nagmumukhang bobo. Simple lang dahil unreliable. Nakuha po natin? How to become reliable. Number 1, 5 things. Help your leader become a better leader. Sa mga nagtatrabaho, help your boss become a better boss. Sa context ng church, help your leader become a better leader. Mas madali kasi, kadalasan ang kultura natin baliktad eh. We expect our leader to make us become a better person. Diba? Sige nga, pupunta ka sa life group. Sige nga, make me a better person. Sige nga, keep on trying. Maldita pa rin ako, keep on trying, te. Unreliable eh. Ikaw lang lagi ang umaasa. Kailan naman tayo pupunta dun sa level ng maturity na ikaw naman din ay maaasahan? How do we really help our leader become a better leader? I want you to think about it right now. How are you going to make your boss a better boss? Alam ko na, susulatan ko siya. Lahat ng mga kailangan niyang baguhin. Number 1, bad breath ka. Number 2, ang baho ng paa mo tuwing tinatanggal mo ang sapatos mo sa meeting natin. Number 3, ang kuripot mo. Number 4, lagi tayong nag-overtime. Number 5, sana magkasakit ka rin naman. How can you make your leader become a better person when in the first place you're thinking of his destruction? How could you even think
your boss when all you are ever meditating about your boss is his destruction? How could you ever be of help to your cell leader when all you are thinking is all her flaws, all your complaints? Kapatid, sasabihin ko sa'yo, ang taong lagi mong ino-okray, kahit hindi mo sinasabi yan, pero sa isip mo ino-okray mo siya, mahihirapan kang mahalin yan. Pahihirapan mo lang ang sarili mong magtrabaho dyan kung hindi mo tutulungan ng boss mo. Kwento ko po, okay lang magkwento ulit? Okay pa ba kayo? Okay. May kwento po ako. Nung nagtrabaho po ako sa university pagkatapos kong mag-graduate, yung thesis advisor ko po, siya po ang pinaka-terror talaga na thesis advisor dun sa buong institute namin. Yung department na yun, laging iniiwasan kasi nga terror siya. Dahil po sa kabagalan ko, hindi ko alam na nag-uunahan pala sa pagkuha ng advisor, siya po ang nakuha ko. By default, no? Siya po ang nakuha kong advisor. Pagkatapos ng thesis ko, hinire niya ako na researcher. Magaling daw ako, naspatan niya ako, no? So, hinire niya ako even before pa ako mag-graduate, nagtatrabaho na ako sa kanya. Itong boss ko na ito, advisor ko na naging boss ko, talaga hong terror, matindi ho talaga. Pati yung bunganga, talagang antindi ho. Para ho siyang bunganga na tinubuan ng tao, parang ganon. Hindi ako makapaniwala minsan, tao ba ito? O bunganga lang? Ganyan. Ganon po siya. Kung mang-alipusta, talaga hong walang sinisino. So ako meron akong staff. Yung staff ko, sila yung mga utusan ko, no? Utusan talaga yun, no? Mga alipin ko. Sila yung tagahugas na mga ginagamit ko sa experiment, ganyan. Meron ho talagang, no exaggeration, kung hindi ho everyday, almost everyday ho, tatawagin ho ako niyan, tapos dun sa setup ng experiment ko, tatawagin niya pa yung buong entourage ko. Diyan yung buong entourage ko. Sesermonan niya ho ako. Ikaw ba talagang nag-graduate? Ikaw ba talagang may degree? Ganyan ba talaga ang setup niya? Yung temperature niya, ganyan ba talaga? Hindi mo ba talaga inaayos yan? Tanga mo? Talagang ginagamit niya ho yung salitang yon. In front of all my slaves. Hindi ba nakakahiya yun? Di ba parang atawag nila sa akin, ma'am, ano po papagawa niyo, ma'am? Biglang sabihan ako dito, no? Alam niyo, pagkakatapos ho talaga akong sabihan nun, pupunta ho ako sa CR dun sa department namin. Ang CR ho doon, napakalaking mirror. Maliit ho ako, kaya napakalaki yun. Para sa inyo siguro maliit lang. Napakalaking mirror. Harap ho ako doon. Sabi ko, tanga-tanga mo, may degree ka ba talaga? Ano? Bakit ganun ang setup mo? Ano ba nangyari sa'yo? Talaga hong may pangyuyurak ho sa pagkatao. Ganun ho talaga. Pero dahil ako'y mananampalataya noon, tapos naging revelation po sa akin yung word of God na obey your masters in the flesh, even those who are harsh and rude. Sabi yan sa verse ng Bible, tapos sabi pa doon ay, do it not for men, as if you want to please men, but do it as unto the Lord. For the Lord who sees you will reward you openly. The Lord who sees you in secret, yun yung reliable eh. Yung kahit wala nang nakatingin, reliable ka pa rin. So the Lord who sees you in secret that you are reliable will reward you openly. So ginawa ko po yun. Alam niyo po, pinag-aralan ko, lagi pong lumalabas sa bibig ng boss ko, sabi niya, gusto kong makakam up tayo ng result na hindi pa naging resulta ng experiment ever. Gusto kong makakam up tayo ng write-up sa journal na hindi pa naisulat ever. In my first 6 months of employment, nakagawa po kami ng isang breakthrough. Meron pong since 1952 po na journal hanggang 1990s. 1990s po yun na nagtatrabaho ako sa university. Ang nakasulat po doon, itong raw material na to, hindi daw makakaproduce ng gelatin. Gelatin yung product namin. Sabi ko doon sa boss ko, Sir, hindi lang nila nakukuha ang tamang timpla kaya hindi sila nakakaproduce ng gelatin? Gusto kong itry, sir. Itong raw material na to, makakaproduce tayo ng gelatin. Pinagpe-pray ko yon, yung project ko na yon, pinagpe-pray ko, mag-produce ka ng gelatin in Jesus. Kasi I want to be a reliable and excellent worker. And if I'm going to be excellent, I need the power of God. Okay? So, to make the long story short, nakagawa ho kami ng gelatin out of that raw material. So, yung lahat po ng journals, lahat po ng write-up mula 1952 hanggang 1990s, nabura ho lahat yon. Nag-submit ho kami ng write-up na patunayan namin na yung raw material na yun kayang makaproduce ng gelatin. Palakpakan natin ang Panginoon. May ayos Hindi pa po dyan nagtapos. Yung next 6 months ko, yung pangalawang 6 months ko po, nakadiscover ako ng bakterya. Sabi nila, pinangalan ba sa'yo yung bakterya? Hindi na. Pangalan ng bakterya, Shalin. Bacteriosis.
Wag na. Sabi ko, ipangalan na lang sa boss ko. Sige, boss, sa'yo na lang. Diba? So, naisulat ko yun, naisubmit ho natin yun sa DOST. Despite ho na araw-araw tinatanga niya ako. Bakit? Because I decided it in my heart, I'm gonna help my pastor, I'm gonna help my leader, my boss succeed. I want to be a reliable worker. I want to maintain my testimony, my good testimony here. Kaya po nung day na nag-resign na ako, exit interview, sabi niya sa akin, bakit naman magre-resign ka na? Ang galing-galing mo. Para kung bumukas ang langit. Tama ba ang naririnig ko? Magaling daw ako. Sabi niya, ang galing-galing mo. Sabi niya, gusto ko pa naman sana na i-train kita, ikaw ang papalit sa akin pag nag-retire na ako. Siya ho yung head ng food chemistry. Sabi ko, sir, sana noon mo pa sinabi yan. Nagbago sana isip ko. Hindi, sabi ko sa kanya, sir, talagang pinag-pray ko na ito, talagang magpapastor na po ako. Sabi niya, talaga, sayang ka naman, ang talino mo pa naman. Magpapastor ka lang. Sabi niya, talaga may panlalait no? Sabi ko, kaya nga ako magpapastor kasi matalino ako. Naisahan ko siya doon. Nakaisa rin ako. Kasi exit interview naman na Ayun. Alam niyo po, to make the long story short, naghiwalay po kami in good terms. After ilang months po nagkita muli kami, yun po napaka-aloof ho nun Pero nagkita kami sa isang garden show or kids show. Inakap niya pa ako, Huy, Queen, kamusta ka na? Queen ho ang real name ko. Huy, Queen, kamusta ka na? Kamusta pagpapastor mo? Nagtatagumpay ka ba? Posible ba na kahit unlovable yung boss natin, unlovable yung leader natin? Sa perspective lang natin yun Pero ang responsibility natin, maging reliable. Hindi natin responsibility na okrayin siya. Ang responsibility natin, sumunod tayo. Amen? Because the reality is in his success, in your leader's success, is your success as well. Pag matagumpay siya, matagumpay ka rin. Sa mga cell leaders, paano ba natin matutulungan yung mga cell leaders natin? No? Ang dami-dami niyang dala. No? Mukha na siyang tanga, ang dami niyang dala. Ikaw naman, ay, dumating ka na pala. Buti naman. Oo nga, ang daming ganda. Tulungan mo naman. Ay, oo nga naman, tutulungan kita. Akin na yung ballpen. Saan ba napapatong yan? Ay, thank you big help. Diba? Yung sa leader mo, pare-parehas ang damit every week. Sabi nung ini-invite mo, Tol, may tanong ako sa'yo, Tol. Sa church niyo ba may uniform? Sabi mo naman, pre, wala naman pre. Ang cool nga ng church namin, pre. Wala ang uniform doon, kahit ano pwede mong suotin. Hindi, napapansin ko na yung sa leader natin, parehas ang suot Ilang weeks na yan ang suot niyan. Oo nga no, ikaw naman napaka-slow mo, pumunta ka sa cell leader mo. Kuya, matanong ko lang, bakit nga ba yan lagi suot mo pag nagsisell tayo? Sabi niya, alam mo naman, haharap tayo sa cell, no? Tayo ng Word of God. Sabi, dapat formal tayo, no? Yung kagalang-galang naman tayo. Ito lang talaga yung maganda kong kasuotan, kaya ito lagi ang sinusuot ko pag ako'y magsispeak ng Word of God. Ganun ba? So yan lang ang maganda mong damit? Kawawa ka naman, no? Buti pa ako, blessed na blessed. Think about it. How can you make your leader become a better leader? A simple act of love. How can you make your parents better parents? Huwag naman sanang tuwing lalabas ka ng bahay, ikaw ang kasiraan ng napakagandang pangalan na itinaguyod ng nanay at tatay mo. Number 2, do whatever you have committed to do. Pag sinabi mong darating ka, dumating ka. Mga anak, bakit kayo hinahanap at tinatanong ng magulang nyo? 8:00 na, saan ka nang galing? Kasi naman, ikaw ang nagsabi na natatapos ang klase mo ng 6:00. Naturalmente, hintayin kita dapat 7, nandito ka na. Tama, mali? Huwag naman ninyong mamasamain, bakit naman hinahanap kayo? Ikaw mismo nagsabi, natapos ang klase mo ng 6:00. 10:00 na, wala ka pa, nasaan ka nagpunta? Ngiti konti, ngiti. Do whatever you have said you're going to do. Magte-text ka, mag-text ka. Dadating ka, sumipot ka. Ang daming mga Pilipino, Indian. Ang daming mga cellmates, Indian.
Papalit ng nationality. Hello. I love you. 3 times a day. Number 3, put your heart into it. Do you want to be a reliable person? Put your heart into whatever you are doing. Whether it's a secular job, put your heart into it. Kakitaan ka ng boss mo, kakitaan ka ng mga katrabaho mo, na yung puso mo nandoon. Kapatid, sa bahay, maghuhugas ka ng plato, put your heart into it. Whoo! Yeah ba? Malinis ka na. Put your heart into it. Pupunta ka sa church, put your heart into it. Pupunta ka sa life group, put your heart into it. Andun ka na rin lang eh. Amen? Put your heart into it. Because if you don't put your heart into it, you will be the one struggling. I've heard of many employees, I've heard of many professionals, they say, ate, hirap na po ako sa trabaho ko, parang impyerno tuwing papasok ako. Sino bang tumawag na impyerno? As far as the company is concerned, iba pangalan niya eh. Hello? Sino tumawag na impyerno? Ikaw. But when you put your heart into it, di mo tatawagin impyerno yan. I'm in my promised land. Papasok ka pa lang, on my way to the promised land. Puso mo nandun eh. Nakuha natin? Number 4, love, respect, submit, and honor your leader. Love, respect, submit, and honor your leader. Mahalin mo ang leader mo. Sapagkat pag hindi mo siya mamahalin, lagi kang mahihirapan sa ipagagawa niya sa'yo. Hindi dahil pinahihirapan ka niya, kundi dahil salat ka sa pagmamahal. Sarado kandado ang puso mo. Minamasama mo lahat ng sinasabi niya at ginagawa niya. Do you want to be a reliable person? Don't be a person who is just there. When you are there, do some acts of kindness, acts of love, acts of affection. Iparamdam natin yung lambing. May malasakit. Imagine niyo buong bayan natin, magtataguyod tayo ng mga disciples na ganitong level. Nasa mga kumpanya ang sasabihin nila, alam mo, simula yung taga-destiny, naging in charge ng project na yan. Grabe, umarangkada yung project na yan. Tinaob niyan lahat ng ibang project ng ibang company. Come on. Let's raise up a new generation. Let's raise up radical people who will be reliable. Not only inside the church, not only when people are looking. Let us be reliable people all the more when nobody sees us. When nobody recognizes us. When nobody notices how hard it was. But you still keep on doing it. Simply because you are a reliable worker. Lastly, number 5, find out the goal of your leader. Find out the goal of your leader. What does your leader want to do? Ano ba yung gusto ng boss mo? Ano ba yung gusto ng pastor mo? Ano ba yung gusto ng cell leader mo? Kasi kapag alam mo kung anong gusto niya, madali mong mai-align ang puso mo. Tama, mali? Pero pag hindi mo naiintindihan ang gusto niyang mangyari, lahat ng sasabihin niya, minamasama mo. Ayun na naman, utos na naman. Gusto niyang maging number 1 sa field ng inyong company. Ayun naman, utos na naman. Goal na naman. Huh? Bakit mo minamasama? Mag-resign ka na. The reality is, hindi mo ayaw sa boss mo, ayaw mong magtrabaho, tamad ka. Di ka maaasahan. Come on, baguhin na natin ang kalakaran. Kung sino pa yung nalalamang mananampalataya sa kumpanya, sila pa yung tamad Baguhin na natin yan. Pag nalamang mananampalataya, kakikitaan ng sipag, kakikitaan ng malasakit, yan yung maaasahan. Hindi pong may gagawin. Teka. Wait lang. Nasaan yung taga-destiny? Nasaan yung taga-destiny dito? Ayun, ikaw. Ikaw, halika dito. Ikaw in charge dito. Ganon. Sa eskwelahan, may gagawin tayo. Teka. Bago kayo mag-decision, meron ditong taga-SOD. Sino yung SOD? Ayan, halika kayo dito kayo sa harap. Kayo in charge. Kasi nabalitaan ko magagaling kayo dito. Dito kayo. Ganon. Hindi yung, ayan, mananampalataya. Wala kang maasahan dyan. Hallelujah lang alam niyan. Tama na yung henerasyon na yon.
Tama na yung henerasyon na yon. Tama na yung henerasyon na yon. Let's establish a new generation of believers, a new generation of disciples who will be reliable in their fields, who will be strong and gifted, not only spiritually, not only in the ministry, but even in the secular world. Let us be reliable people. Amen? Posible ba na ang kanta ng buhay natin ay ikaw na? Baka masira yung kanta. Ito yung kanta. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. You got a friend. When you're down in trouble, Pwede ba yan ang kantahin natin sa mga nanay natin? Diba? Sa tatay natin, sa boss natin, sa cell leader natin, sa mga may asawa, sa asawa natin. Maaasahan mo ko, you've got a friend in me. Sabi doon, winter, spring, summer, or fall, wala man kami nun. All you have to do is call. And I'll be there. Yes, I will. Ibig sabihin, kahit anong panahon, maaasahan. Amen? Ang sarap kaya nung feeling na alam mong may maaasahan ka. Proverbs 17:17, Kawikaan 17:17. Ito'y 5 p.m. service. Pwede na akong magbigay ng verse kahit na 1 million verses. Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Yun ang reliable. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Maaasahan, hindi lamang sa piling oras, pero kahit anong panahon, maaasahan. Kung ikaw po isang taong nais mong magdesisyon, alam mo, desisyon lang yan. Hindi natin kailangan namang matitinding ritual ngayon. Hindi. Para maging reliable ka, desisyon lang yan. Ikaw magdidesisyon yan. Anong gusto mo? Lay hands ko pa kayo, isa-isa. You are reliable. Hindi na. Desisyon lang. Walang nag-pray sa akin nun eh. Na-realize ko lang kailangan kong maging reliable kasi may mga taong nakasandal sa akin eh. Umaasa sila sa akin. At nung nagdesisyon ako, my life turned around. My career turned around. Promotion happened. One after the other. Promotion. All it takes is one decision on your part. So today, if you decide to be a reliable worker, to be a reliable disciple, to be a reliable leader, a reliable pastor, a reliable boss, a reliable anak, a reliable tagahugas, tagalabas ng basura. Just stand to your feet right now. We're going to pray. As you stand on your feet, you are making that decision. I want to be a reliable person. Close your eyes right now and raise your hand as a sign of surrender and as a sign of covenant and commitment. I'm going to be a reliable person. I'm 100% sure, as your hands are raised right now, may mga nare-recall ka sa isip mo na mga pagkakataon sa buhay mo na may mga binigo kang tao. You turn them down. You know what? The Lord is not condemning you today. The Lord even does not remember those moments. All that the Lord is after is He wants to see you break through. Hindi po kayo kinokondemn ng Panginoon ngayon. Right now, you have this great opportunity to say to God, God, I'm sorry for not being reliable, but beginning today, I change and I make this commitment to be a reliable person. There are some of you here, you committed to a certain ministry before and you just left it hanging, no word from you. Today, you are in the best place to make that recommitment in the presence of God. Because in God, there is no condemnation. There is always new hope. There is always a new beginning.
Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo. Thank you for always giving us second chances. 1,000,000 second chances. Lord, we thank you. And Father, even tonight, we ask for forgiveness for the many times and many moments that we let you down, that we were unreliable. Patawad sa maraming tao, Panginoon, na naapektuhan ng pagiging unreliable namin. Sa hapong ito, we ask of you, grant us the grace and the strength to be reliable. Lord, today we step out of our comfort zone. We step up to the challenge of maturity to be a reliable worker in the secular world, in our profession, in our career, in our family, in our school, and even in the realm of the ministry. Lord, I pray right now that you would make us a generation of reliable disciples, reliable workers, not only excellent and educated people, but more importantly, we are reliable people. Lord, we thank you for this afternoon. Our hands are raised because we make this commitment before you. We are going to serve you, and we are going to serve men in a perspective that we are doing it for you, to give you glory, to give you honor, and to give you praise. Lord, we thank you for this afternoon. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Come on. Come on, a new generation of reliable workers is arising. Say this, maaasahan niyo ako. Sabihin mo, Pilipinas, maaasahan mo ako. Amen. Hindi pa po tayo tapos. The best way to respond to this message is to go and approach a tangible person who is close to you, a person who is counting on you, and tell that person, you can count on me. Ayaw natin ng relihiyon. Uuwi tayong lahat, hindi natin alam, wala tayong clue na bago nga ba yan o hindi. Para sa mga mag-asawang narito, unahin na ninyo ang isa't isa. Go to your spouse and tell your spouse, sorry sa mga moments na hindi mo ako naasahan. Pero simula ngayon, maaasahan mo ko. Mga anak, lapit sa nanay, lapit sa tatay, maaasahan niyo po ako. Mga magulang, punta sa mga anak. Sabihing maaasahan mo ako. Cell members, disciples, G12 members, leadership cell members, go to your cell leader. Tell your cell leader, you've got a friend in me. Maaasahan mo ko. This is what church is meant to be. Come on. Even the darkest night. Just Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, fall. all you gotta do is go, and I'll be there. 'Cause you just go. Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Come on, come on, come on, to see you again. Just make summer fall. All you gotta do is go, and I'll be there. 'Cause you just go. Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, fall, and all you gotta do is go, and I'll be there. So you just call my name, you know wherever I am, I'll come running. See you again. Winter, spring,
sing summer fall. And all you gotta do is call, and I'll be there. 'Cause you just call my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, fall, and all you gotta do is call, and I'll be there. You got a friend. Amen. No, this is the kind of church that we want to be. We're gonna grow bigger and bigger and bigger to thousands, no? We will spread all over the nation and the nations of the world. But hindi mawawala yung DNA natin. At yung DNA natin ay we are reliable people. Amen? Talagang malakas ang loob nating magsabing, you can count on me. Kasi totoo tayo doon. Amen ba? You can count on me too. Hindi ko yan sinasabi as a pep talk. As your pastor, you can count on me too. No? You can count me or count on me. No? Just call my name out loud. If I'm not there, maybe it's not loud enough. So text me, FB me, no, tweet me, no, to make it loud enough for me to hear you. Okay? Let's count on one another. Let us be a church and a family that can be relied on. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap na malaman na you are surrounded by people that you can count on. Tama ba? Thank you for listening to Destiny Podcasts. For more updates on Destiny Church Manila, visit www.g12destiny.com. You could also like our official page at facebook.com/Destiny Church Manila. So, feel free to share and comment on this week's message. Have a great day.